Your conference recording has stopped.
Pastor Noran. conference is being recorded.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama po natin ang Consuming Fire Radio Ministry sa gabing ito. At tayo po ay nasa bahagi na ng pagpapahiwatig ng banal na salita, at bago ko po tawagin si Pastor Noel ay tinatawagan ko si Sister Laila upang magbukas ng panalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Mahal na Diyos Ama, salamat po sa gabi ito na kami po ay pinagkalooban yung muli ng pagkakataon na makakapagbigay papuri at pasasalamat sa inyo. Tinataas po namin din sa gabi ito si Pastor Noel na siya maghahatid ng inyong mga salita, Panginoon. Basahin niyo po siya, Panginoon. Gayon din po ang lahat ng taong makikinig at dadalo sa prayer line sa gabing ito. Pagkalooban niyo rin po kami ng malinis na puso na handang tumanggap ng inyong mabuting balita at ng kaligtasan. Ito po, Panginoon, ibinabalik namin ang papuri at salamat sa pangalan po ni Jesus, Diyos Anak at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Pastor Noel? Magandang gabi po, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Praise the Lord po, at sa lahat po ng ating mga kapwa-lingkod na ating pong kasama sa programang ito, at isang magandang gabi at malugod na pagbati po kila Sister Claire, Sister Laila, at sa ating pong mahal na Bishop Melmal. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pagpapahiwatig ng salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay meron pong Biblia, ay pakibuksan po natin ito sa Awit 119 dito po sa talatang 17. Ito ay kasama po sa serye ng ating pong pagtatalakay patungkol sa ating pong panalangin sa Diyos na may kaugnayan po sa kanyang salita. Ang sabi po ng Awit 119 sa talatang 17, gawan ng mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay, sa gayoy aking susundin ang iyong salita. Gawan ng mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay, sa gayoy aking susundin ang iyong salita. Ang pamagat po ng ating pong mensahe ay ang nag-iisang susi sa ating pagsunod sa Diyos. Ang nag-iisang susi sa ating pagsunod sa Diyos. Dito po sa panalangin ng mang-aawit po na ito sa ating Panginoon ay direktamente po binanggit ang isang napakahalagang kahiling, Panginoong Diyos. Ang kahilingan po na ito na nilagay ng Espiritu ng Diyos sa kanyang puso ay tunay na pinakaunang hakbang na kinakailangang pangyarihin ng Diyos o kinakailangang gawin ng Diyos sa kanyang lingkod upang ang kanyang lingkod na ito ay tunay na makalakad sa isang buhay na sumusunod sa salita ng ating Panginoon. At ito nga ang kanyang binanggit. Ang sabi ng salita ng Diyos sa talatang 17 ng Awit 119. Ang sabi po niya sa kanyang panalangin sa Panginoon ay, gawan ng mabuti ang iyong lingkod. Gawan ng mabuti ang iyong lingkod. Ito yung bagay na dapat pasimulan ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng isang tao. Kinakailangan ang Diyos muna ay gumawa ng mabuting bagay
sa pagkatao ng tao upang ang tao ay makatugon sa ating Panginoong Diyos sa kaparaanang sa kanyang pagtugon ay susunod siya sa kanyang salita. Ito lamang ang paraan upang tayo ay makasunod sa ating Panginoong Diyos. Maliban na pasimula ng Diyos sa kanyang paggawa ng mabuting gawa, sa buhay po natin o sa atin pong mga kaluluwa, ay kailanman hindi po tayo makalalakad sa isang lakad na sumusunod sa mga kautusan, sa mga kalooban, sa mga kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Ito ang nag-iisang susi sa pagsunod. Walang iba kung hindi ang paggawa ng mabuti ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ang pinakadahilan kung bakit kailangan ng tao na gumawa ang Diyos ng kabutihan sa Kanya, o sabihin na po natin kung bakit kailangan ng tao ang biyaya ng Diyos, ay sapagkat tayo pong lahat ay naapektuhan ng pagbagsak ni Adan. Nung si Adan ay nagkasala sa atin pong Panginoong Diyos, ay ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, lahat po tayo ay nagkasala kay Adan. Kaya nga po, ang sabi po ng aklat po ng Roma, dito po sa ikalimang kabanata, sa talatang 12, ang sabi po ng salita ng Diyos, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kanino po nagkasala ang lahat? Nagkasala ang lahat sa atin pong Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang tao na si Adan. Nasa pamamagitan po niya ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Kaya nga po, ito po ang binanggit ng Roma 3:23, ang sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagkasala ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Adan. At lahat po ng mga tao na nagmula kay Adan ay tunay na isinilang na meron pong makasalanang kalikasan. At dahil po dito, mga kapatid, ay tunay na ang tao ay nagtamo ng isang kalikasan na hindi po ito tunay na nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang maliwanag na sinasabi rin ni Apostol Pablo sa Roma, 8 kabanata, talatang 7 at 8. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Dito po ay tinutukoy ni Apostol Pablo yaong mga taong nangabubuhay sa laman. Ibig sabihin, sila po ay hindi nangabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. At kung wala sa tao ang Espiritu ng Diyos, siya po ay walang ibang uri ng buhay na maaaring ikabuhay o ilakad kung hindi ang buhay ng laman, na ang ibig po sabihin nito ay ang makasalanang kalikasan ng tao. At ang sabi po ng salita ng Diyos, malinaw na ang kaisipan daw po na tinataglay at umiiral doon sa taong nabubuhay sa laman ay walang iba kung hindi isang kaisipan na pakikipaggalit
laban sa Diyos. Kaya imposible talaga na ang tao sa ganang kanyang sarili, dahil po doon sa kanyang minanang kalikasan kay Adan, ay imposible siyang makasunod sa ating Panginoong Diyos. At hindi lamang na hindi niya magagawang sumunod sa ating Panginoon, kung hindi binigyang diin ng salita ng Diyos ang katotohanan na siya bilang isang nilalang na makasalanan ay hindi lamang nakasusunod o makasusunod sa Diyos, kundi siya rin ay tahasan na hindi nagpapasakop sa Diyos. Hindi siya nagpapasaklaw sa Diyos. At binanggit nga ng salita ng Diyos kung bakit ganito. Sapagkat siya ay mayroong kalikasan na likas na galit o laban sa Diyos. At tunay na hindi nga maaaring mangyari na sa ganang atin ay makasunod tayo sa Diyos. Maaaring pag-aralan ng tao ang Biblia, maaaring magkaroon siya ng tinatawag nating impormasyon, edukasyon, na sa larangan sa mga patungkol sa larangan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Subalit, kailanman ay hindi makalalakad ang tao sa kalooban ng Diyos sa ganang kanyang sarili. Kaya nga, dito sa panalangin ng mga awit na ito, ay tunay na binigyang diin dito yung kahalagahan ng ang Diyos ang dapat na munang gumawa ng mabuti sa kanyang lingkod. At ang sabi po ng lingkod ng Diyos ay ang sabi po ng salita ng ating Panginoon dito sa awit 119 talatang 17, na sa paggawa ng mabuti ng Diyos ay doon siya nagbibigay buhay. Pansinin po natin ang sinabi ng salita ng Diyos. Sa paggawa ng mabuti ng Diyos o sa pamamagitan po ng kanyang biyaya ay sa biyayang iyon, doon tayo pagkakalooban ng buhay ng Diyos. Ang buhay na tinutukoy dito ay espiritual na buhay. Kung mapapansin po ninyo, ang sabi po ng aklat po ng Genesis sa ikalawang kabanata, mga kapatid, nung ang ating pong Panginoong Diyos ay kinausap po niya si Adan, ay pinagbilinan ng ating Panginoon na sa lahat ng punong kahoy ay makakakain po si Adan. At sinabi po ng ating Panginoon ay malaya siyang makakakain sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Datapwat sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At ang unang-unang uri ng kamatayang tinamo ni Adan ay walang iba kung hindi ang espiritual na kamatayan. Ang sabi po ng aklat ng Efeso, ang lahat po ng mga tao ay napahiwalay sa buhay ng Diyos. Kaya naman, hindi nakasalalay sa gagawin ng tao, hindi nakasalalay sa unang hakbang ng tao, ang pagtataglay ng espiritual na buhay sa kanyang kaluluwa. Wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Ang susi, mga kapatid, ay walang iba kung hindi ang unang paggawa o ang unang paghakbang ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang paggawa ay gagawan niya ng kabutihan ng tao
upang ang tao ay magtaglay ng espiritual na buhay sa kanyang kaluluwa. At ito nga po ang malinaw na sinabi ng Ezekiel 36 na kabanata. Dito po sa talatang 26 at talatang 27. Ang sabi po ng salita ng Diyos, bibigyan ko din naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa o bagong espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Malinaw po ang sinabi ng salita ng ating Panginoon. Merong unang gagawin ng Diyos. May unang mabuting bagay na gagawin ang Diyos sa tao upang sa gayon ang tao ay makatugon sa ating Panginoong Diyos ng isang uri ng pagtugon na kung saan siya ay magsisimulang mabuhay sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, at sa kaparaanan ng Diyos. At ang unang hakbang na gagawin ng Diyos ay ang paglalagay ng Diyos ng bagong puso, ng bagong espiritu, at ang paglalagay niya ng kanyang Espiritu Santo sa loob mismo ng tao upang sa gayon ang tao ay magtaglay ng espiritual na buhay sa kanyang kaluluwa at hindi lang yun, ang tao ay magtaglay ng bagong kalikasan. Sa madaling sabi, ay gagawin siya ng Diyos na isang bagong likha, isang bagong nilalang. At ang bagong nilalang na ito ay bibigyan ng isang pusong laman. Ibig sabihin, yung pusong laman po na yon, ang ibig sabihin ay isang puso na tunay ng nakaririnig sa Diyos. Isa ng puso na nakikipag-usap sa Diyos. Isang puso na makatatanggap ng kapahayagan ng Diyos. At isang puso na makatutugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ganito na lamang ang panalangin ng mang-aawit na ito sa 119 na kabanata ng mga awit sa talatang 17. Ang sabi po niya ay gawan daw po siya ng mabuti ng ating Panginoong Diyos. Gawan ng Panginoong Diyos ng mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay, sabi po ng lingkod ng Diyos na ito. Sapagkat kung ganang sa atin lamang po, sa ganang atin lamang po, mga kapatid, ay tunay na hindi tayo kailanman magtataglay ng buhay ng Diyos maliban na ang Diyos ay gumawa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya. Kaya nga po, mga kapatid, dito po sa atin pong prayer line, kasama po natin ang radio ministry ng Consuming Fire at sa pamamagitan po ng Glory Tabernacle, mga kapatid, ay nais po nating ibalita o ipamalita ang isa pong mabuting balita, mga kapatid, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na tayo po ay magtataglay ng kaligtasan. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at hindi po sa pamamagitan ng ating mga sariling mabubuting gawa. Kung hindi, ito ay sa pamamagitan ng mabuting gawa ng Diyos. Ang Diyos mismo
na siyang mabuti ay aabot sa atin, siya ang unang aabot, siya ang unang hahakbang upang tayo ay gawing mga bagong nilalang sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! At sa pamamagitan po ng mabuting gawa ng Diyos na ito, dun sa ating pagiging bagong nilalang kay Kristo, ay doon po tayo makasusunod sa salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At ito ang susi upang tayo po ay tunay na makalakad sa ng isang lakad na kalugod-lugod sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. At dito ay maggagawa natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya mismo yung kumikilos sa atin. Kaya nga po, sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos, ay ganito rin ang prinsipyo na salita ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo ay ganito po ang kanyang sinabi sa unang Korinto, 15 kabanata, sa talatang 10. Tingnan po natin ang kanyang sinabi. Ang sabi niya ay, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus, ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Si Apostol Pablo ay lumakad sa kaloob ng Diyos bilang lingkod ng Panginoon at tunay na nagpagal kay Kristo sa kanyang paglilingkod. Subalit, ang kanyang binigyang diin at tunay na binigyan po niya ng pansin, mga kapatid, ay hindi po ang kanyang sariling pagpapagal. Hindi ang kanyang sariling paggawa. Hindi ang kanyang sariling kapangyarihan. Hindi ang kanyang sariling pagsisikap, mga kapatid. Kung hindi, ang sabi niya, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ito na mismo yung kabutihang loob ng Diyos. Ito yung paggawa ng Diyos sa atin ng kanyang kabutihan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang sabi niya, siya ay siya. Hindi sa pamamagitan ng kanyang mga natapos, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga nagampanan, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga titulo, hindi sa pamamagitan ng kanyang family background, mga kapatid, kung hindi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At hindi lamang yun, ang sabi doon ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay kaya niya nagawang malabis na magpagal sa ating Panginoon. At ganito ang nais ng ating Panginoong Diyos, na hindi lamang tayo nagpapagal, hindi lamang tayo sumusunod sa Kanya, hindi lamang tayo tunay na nagsisikap na gumawa ng mabuti o nagpupursigi sa paglilingkod. Subalit, higit sa lahat, ang nais ng Diyos ay gawin natin ang lahat ng ating mga pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, sa pamamagitan ng Kanyang kabutihan. Sapagkat kung hindi sa pamamagitan ng Kanyang biyaya tayo susunod, ibig sabihin, ang ating pagsunod ay nagmumula lamang sa ating sariling pagsisikap. At hindi lang yun, yung ating pagpapagal ay hindi ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga po sa ating pong paglapit sa Diyos at pananalangin, mga kapatid, alam ko po marami po tayong mga gawain at hikain, mga pangitain na tunay na nais nating mapangyari at alam po natin na marami po sa atin ang naniniwala na ang
Diyos naman ang naglagay ng mga bagay na yan sa ating mga puso at sa ating po mga panalangin. Subalit, ang dapat nating pakatiyakin, mga kapatid, ay ang pagsasagawa ng lahat ng mga ito, ang pagpapatupad ng lahat ng mga ito, ay dapat maging sang-ayon sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin po nun ay simple lamang. Sa ating pong panalangin ay una po nating isuko sa Diyos ang ating mga sariling mabubuting gawa. Yung ating pong mga sariling mga naiisip na mabubuting plano. Yung mga sarili po nating kaparaanan. At tunay na bumalik tayo sa salita ng ating Panginoon at tignan po natin doon, mga kapatid, kung ano ba ang pinapakita ng Diyos sa kanyang salita upang ito po ang ating maging pamantayan ng ating paggawa. At kapag ito'y pinakita na ng ating Panginoon sa atin sa kanyang salita, maliwanag at tunay na nagmumula sa kanyang buhay na prinsipyo ang nasa ating harapan, ay dito po naman natin hingin sa Diyos ang kanyang biyaya, hindi lamang patungkol sa liwanag ng kanyang salita, kundi patungkol sa kanyang kapangyarihan at biyaya na mailakad natin ang liwanag ng kanyang salita. Mga kapatid. Kaya po, sa gabi pong ito, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat binigay niya po sa atin ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang anak at ating Panginoong Jesucristo. Ang tanging susi sa ating pong pagsunod sa Diyos ay walang iba kung hindi ang kanyang mabuting gawa, ang kanyang biyaya sa ating buhay. God bless you po at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po, Pastor Noel. Praise the Lord po. Amen. Napakinggan po natin ang mensahe ni Pastor Noel. Kung ibig po niyong marinig na muli ang buong mensahe ay mag-log on kayo sa Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com. Maririnig niyo po ang iba't ibang mensahe na naroon at be blessed. Salamat na muli, Pastor Noel, at tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, praise reports, and testimonies. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Kung sino man po ang nasa linya, nakabukas na po ang ating linya para sa mga prayer requests, praise report, at kung meron kayong testimony na ibig niyong iparinig sa ating mga nakikinig all over the world. Hallelujah. Sino po ang nasa linya sa gabing ito? Yes, Sister Marina. Oh, hi, Sister Merly. Pastora, si Merly. Yes, Sister Merly. May mga prayer request ka or praise report? Oo, Pastora Marina. Hinihiling ko lang yung prayer sa pasyente ko kasi natumba siya kanina madaling araw. Mm-hmm. So, pumunta naman kami sa doktor kanina. Chinek up siya, so wala namang damage yung head niya tsaka yung back kasi yun ang natamaan sa drawer niya sa room. Sa kwarto niya natumba siya. So, ay salamat sa Panginoon at hindi naman nagkaroon ng damage yung head niya tsaka yung back, pero patuloy akong humihiling ng panalangin sa yung siyempre may kirot pa rin siyang nararamdaman sa katawan niya at saka yung black and blue sa kanyang tuhod. So, ayun, sinadaing niya rin yung kanyang binti na masakit, yung natamaan kanina, pagbaksak niya. So,
Humiling lang ako ng panalangin na protektahan siya ng Lord, ng Panginoon sa banal na dugo ng Panginoon sa pagbaksak niya, tsaka yung patuloy siyang bigyan ng Panginoon ng kalakasan. Protektahan siya ng Lord sa lahat ng atake ng kaaway sa mga karamdaman. At saka patuloy kong hinihiling sa panalangin ng una sa lahat yung buhay ko, na yung pasensya, yun, tsaka yung spiritual na kalagayan ko. Yun lang. At saka buong pamilya ko na patuloy silang unahin nila ang Panginoon palagi sa buhay nila. Yun lang. At saka hinilig ko rin yung panalangin kasi yung mother ko rin, dinudugo yung ilong niya. So, salamat din sa Panginoon at kasi 3 beses siyang dinala sa hospital. So, ginamit ng Panginoon yung pamangkin ko na dalhin siya sa specialist doctor. So, ngayon magaling na siya. Huminto na yung pagdudugo niya. Tapos, patuloy pa rin siya nagpapacheck up. So, hiling ko pa rin yung patuloy na kagalingan sa pangangatawan ng mother ko. Yan lang, Pastora Marina. Amen, amen. Salamat, Sister Marley. Tinatawagan ko si Sister Laila upang itaas natin ang mga pangangailangan ni Sister Marley. Okay? Amen. Amen. Salamat. Sister, yeah. Diyos Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat pinagkalooban niyo po kami ng panibagong mabuting balita ng kaligtasan. At salamat po, Panginoon, sa gabing ito na nakadalo si Sister Merly sa prayer line. Itinataas namin sa inyo kanyang kahilingan, dear God, na ang pasyente niya ay pagkalooban po ng patuloy na kalakasan ng katawan at kagalingan. Gayon din po, higit sa lahat, ang kanyang mahal na ina na pinagaling niyo po ang pagdurugo ng kanyang ilong. Salamat po sa patuloy na kagalingan na pinagkakaloob niyo sa kanya. Hinihiling po namin na dagdagan mo po ang kanyang kalakasan ng pangangatawan sa araw-araw ng kanyang buhay. At hindi po lahat, basta niyo rin po si Sister Merly, lahat po ng kanyang pangailangan, spiritual, physical, at financial, Panginoon, ay subaybayan niyo po siya at tustusan. At ipakita mo pong lubos ang inyong pagpapala, Panginoon, at pagmamahal kay Sister Merly, sa ng kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus sa bugtong na anak at aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. Salamat, Sister Merly. Salamat po. Amen. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Brother Rico, may prayer request ka? Hello? Gandang gabi, Pastora. Gandang gabi naman. Ano po? Gusto ko lang papuri ng Panginoon sa pagligtas sa lahat ng kapamakan ng aking pamilya. Dalangin ang request ko sana ay patuloy na gabayan ng aking mga miyembro ng pamilya. Amen. Okay, Brother Rico, Sister Claire, can you pray for Brother Rico? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel in Tagalog. And Lord, we pray and lift up to you Brother Rico, Lord God. Thank you, Lord, that he continually praises you. And Lord, let him be free from danger and harm. And we lift up his
entire household to you, every member of his family, Lord God, that they may come to know you as their Lord and Savior, Lord God. Lord, we thank you for his life, Lord. Lord, draw him closer to you, Lord God, and Lord, reveal yourself more to him that he will know your purpose and your plan for his life, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. You're welcome. Sino pa po ang nasa linya na may mga prayer requests? Hello, Pastor Marina. Oh, hi, Sister Chip. Go ahead. Bukas na yung punta ni Consti bukas, so pag-pray ulit natin siya. For wisdom doon sa sa kanyang abogado, sa kapag ng judge sa kanya. Hindi nabiyasan ng tukoy sa kanyang lisensya. At saka yung pamilya ng namatay na pulis. Diba? Sa Galong Island. Hello? Hello? Naririnig na ko? Mahina, Sister Chip. Hindi ganong marinig. Hindi ko naririnig. Kasi nagda-drive si Arthur si Mundo. Yun nga, yung pamilya ng pulis, pagdasal natin, na Tagalong Island yung namatay sa Queens Village. Yeah. Mm-hmm. Ayun, saka si Consti, saka yung mga pamilya natin, lahat, mausok-usok kayo ng allergy, na huwag tayo masyadong maapektuhan ng allergy. Amen. In Jesus' name. Jesus' name. So, yun ang aking concern. Thank you. Okay, Sister Chip, Sister Marley, pwedeng pakitaas si Sister Chip sa gabing ito. Amen. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. At kami po ay naririto po, Panginoon, sa prayer line. Samahan mo po kami, Panginoon, at patuloy ka po, Panginoon, na mangusap sa bawat yan sa amin. Dalangin ko po si Sister Chit, Panginoon. Patuloy mo po siya, Panginoon, bigyan ng kalakasan at patuloy pong kapayapaan po sa kanyang puso't isipan, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, yung isang pulis po, Panginoon, na namatayan. Panginoon, I'm sorry po. Namatay yung pulis. Namatay po ang pamilya. Yeah. Dalangin ko po yung pamilyang naiwanan niya, Panginoon. I-save mo po sila, Panginoon, at hindi man namin sila kilala, Panginoon. Sa panalangin po namin ito, Panginoon, abutin mo po sila, Panginoon, at hindi po maiksi ang iyong kamay para po sila iligtas, Panginoon, lalong-lalo na po sa kanilang mga kaluluwa, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, dalangin ko rin po ang buong pamilya po ni Sister Chit, Panginoon. Patuloy ka pong malwalhati sa buhay nila at patuloy mo rin po sila, Panginoon, pagpalain, Panginoon, saan man po sila pumunta, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, na ang kalwalatian mo at patuloy po nilang maibahagi, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, Panginoon, at kung paano mo po sila hinubog, Panginoon, kung paano mo po sila, Panginoon, pinagmalasakitan, Panginoon, kung paano mo po, Panginoon, ibinuhos, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoon, sa kanilang buhay mag-asawa, Panginoon. Patuloy mo po sila, Panginoon, pagningasin, Panginoon, sa iyong kalwalatian, Panginoon. Salamat po sa buhay po ni Sister Chit, Panginoon, na patuloy mo po siya, Panginoon, binibigyan ng ningas, Panginoon, ng patuloy na pagsamba sa iyo, Panginoon, at patuloy na paggamit mo sa buhay niya, Lord, Panginoon, sa iyong kalwalatian, Panginoon. Patuloy mo po sila, Panginoon, ingatan buong magpamilya, Panginoon. Patuloy mo silang bakuran, Panginoon, ng presensya mo, Panginoon. At patuloy mo po sila, Panginoon, bigyan, Lord, ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon. Patuloy na pagpapalan at na espiritual, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon, sa kanilang
isipan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay po nilang mag-asawa, Panginoon, at sa kanilang anak po, sa kanilang mga anak po, Panginoon, na patuloy mo po sila, Panginoon, binibiyayaan, Panginoon, na masaganang pagpapala na espiritual, Panginoon, sa kanilang buhay po, Panginoon. Ganun din po sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, patuloy po namin silang itinataas sa iyo, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa buhay po nila, Panginoon. Ikaw lang po makakapagbago sa kanila, sa mga relatives po namin, Panginoon, sa mga tiyo-tiya, Panginoon, sa mga pinsan po namin, Panginoon. Panginoon, hipuin mo rin po sila, Panginoon, at naway patuloy mo po silang bigyan, Panginoon, ng masaganang buhay din po, Panginoon, na kasiya-siya po, Panginoon, galing po sa iyo. Hindi po namin sila kayang baguhin, Panginoon. Ikaw lang po makakapagbago sa kanila. Minsan po, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, na dumarating po kami sa punto, Panginoon, na hindi po nakikita ang buhay mo po sa amin, Panginoon. Nangunguna po palagi sa amin ang sarili naming laman. Nangunguna po palagi, Panginoon, kung ano po ang kagustuhan po namin, Panginoon, na mangyari sa sarili namin, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga bagay pong ito, Panginoon. Patuloy mong ayusin, Panginoon, ang mga bagay na nangyayari sa puso namin, Panginoon. At patuloy mo po kaming tulungan, Panginoon, kung paano po namin sila patuloy na mahalin, unawain at patawarin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na may nakikita kaming mali, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. At lalong-lalo na po kami nakakakilala po sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kaming, Panginoon, na ipakita sa aming mga puso, Panginoon, ang mga nangyayari, Panginoon, sa aming pagkataong loob. Patuloy ka mangusap sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy po namin maipamuhay ito, Panginoon, sa araw-araw po naming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagtutuwid mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Tulungan mo po kaming umibig, Panginoon, ng katulad ng pag-ibig mo po sa amin, Panginoon. Sapagkat sa sarili po namin, Panginoon, wala po kaming kabutihan, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang may kabutihan po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng bagay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at patuloy ka namin tinataas, dinadakila, Panginoon, sa prayer line na ito, sa panalangin ito, sa bawat isa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Merly. Salamat din po sa Panginoon. Amen. Amen. Nawala ang linya ni Sister Chip. So, patuloy tayo sa ating mga prayer requests, prayer line, praise report at or testimony. Kahapon ay nung isang hapon pala, kahapon ay nagbasa kami ng mga awit at sa araw na to ay ibig nating ipatuloy ang mga scripture reading from mga awit. Sino ang ibig na magbasa ng mga awit? Kung ano ang iyong paboritong awit. Before I do the psalm, I have 2 prayer requests. Okay. You can do that later, okay? Psalm 103. It's bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Amen. Amen. Sino pa ang may awit na ibig nilang basahin sa libro ng mga awit?
Sister Ako Lai, po. meron Hello, ka? Pastor Marina. Pasensya ka nabagsak ko yung aking cellphone. Sabi namin na wala. Nagsawang po. Tapos, bumagsak. Okay. We are already at home. Marley. Sister Marina, sa awit po. Okay. Sa awit 91, umpisa po sa isa, dalawa, tsaka tatlo. Sabi po dito, siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at ang aking katibayan ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Amen. 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 Thank you, Sister Marley. Sister Chit, nagbabasa kami ng Psalm kung meron kang Hello? Yeah. Nagbabasa kayo ng Psalm? Psalm, Psalm, awit, Psalm, mga awit. awit. Yeah. Oo. Yeah, kung ano ang gusto mong verse or Kaso yung aking Bible na, nandito sa loob ng kwarto ko, sandali na. Kung merong iba pa, susunod muna ako, bubuksan ko pa yung photo ko. Okay. Sister Lai? Ay, Pastor Marina. Okay. Tumakos tayo sa Salmo, Kapitulo 103, mga ilang talata po. Purihin ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit. Amen. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at ng mga kahatulan na ukol sa lahat ng naaapi. Kanyang pinabatid ang kanilang mga daan kay Moses, ang kanyang mga gawa sa mga anak ng Israel. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kanyang kagandahang loob. Hallelujah. Amen. Thank you. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. Ano pong talata yon? 103. Okay. Sige pa. Amen. Sabasahin ko rin ang Psalm, ang awit 27. Ang Panginoon ay ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo, sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay lingatan niya ako na lihim.
sa kanyang kulandong sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Hallelujah. Amen. Amen. Sister Chit, andiyan ka na? Ito, awit 103. Mula sa verse 1. Si Yahweh ay purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahang habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Anong libro ka, Sister Chit? King James? Awit 103. Ano to? King James? Ito sa Pilipinas. Anong tawag dito? Bagong Tipan. Okay. Anyway. Mababang na Tagalog po. Bagong Tipan. Wala namang nakalagay kung ano ito. Kaya nandito siguro sa harapan. Magandang balita. Biblia. Oo. Mababaw na Tagalog po yan. Iba kasi, iba ang mo. Maganda. Oo. Maganda ang nito. Malalim. Ang mga translation nito. Pagka nga hindi ko maintindihan, tinitingnan ko sa Bible na English. Pag nagbabasa ako nito, hindi ko maintindihan, pupunta muna ako sa English. Amen. Yan ang Panginoon. Napakabuti niya at napakabait. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Gusto mo ako magdasal, Pastor Marina? Yes, okay, Ate Chit. Lalong-lalo na itaas natin ang ating bansang Pilipinas. Oo. Salamat ko. Ay, wag ko kung narinig nyo, in-interview ako sa Tagalog channel dito sa US. Maraming maraming nakapakinig. Saan yun? Ano ba yan? Meron ba kayo subscription ng ng Tagalog? Yung ay, wala akong Tagalog. Ano TLC ba yun? Tagalog channel? But anyway, in-interview ako doon ng, ewan ko kung anong tawag doon, Balitang Pinoy or whatever. Maraming nakakuha kasi kahit ano kung makita, sabi niya, nakita kita sa TV. Yung tanong nila, kailangan bang ma-impeach si President Aquino? Ang tanong, ano ba raw ang aming kuro-kuro? Dalawa kami sa United Nations na in-interview. So, sabi ko sa kanila, ang Diyos ang naglagay ng taong gumagober ng gobyerno at ang Diyos din ang makakalit. Pero sa nababasa ko sa mga newspaper na umunlad na ang Pilipinas at ekonomiya at medyo tumutuwid yung mga kurakot, yung mga yung pamamaraan ng gobyerno ay tumutuwid na at saka umuunlad ang bansa, nagkakaroon nga ng mga programa para sa mahihirap. I think, sabi ko, hindi naman karapat dapat na kaagad napakahas pa yung impeach. Kasi hindi mo nga impeach nga hindi naman nila alam kung sino ang ipapalit. Baka ang pumalit ay mas grabe pa dun sa nakaupo. Kaya sabi ko, sana ang mga tao mag-isip at magdasal. Maganda.
Oo, yun sinabi ko. Kasi mag-isip-isip sila dahil hindi naman basta alisin at basta kukuha ng kapalit. Ang mamaya, ang pumalit, mas grabe pa sa nakaupo. Ay, naku, lalong sakit ng ulo. But anyway, purihin ng Panginoon, Lord God, sa gabing ito, tinatas namin yung pangalan sa aming kalagitnaan. Panginoon, ang nangyayari sa aming bansa ay sa iyong kalooban. Nagkakaroon ng total cleansing. Pinadala mo ang bagyo. Pinadala mo kung ano-anong klaseng pagsubok. Panginoon, Lord, ang susunod dyan ay ang tao ay magtatanda has to you. Kaya marami na pong simbahan, marami na pong born-again Christian sa Philippines. At nakikita ko ang mga tao ay palagi ang salita. Ang salita mo, lagi ang kanilang bukang bibig, may aatin ako ng Bible study. Lord, Panginoon, salamat po sa nangyayari sa aming bansa. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang mangusap sa bawat puso ng mga tao, lalo-lalo na sa mga namumuno ng gobyerno, Panginoon, na sila ay makakilala sa iyo, Lord God, na hindi religion ang pinag-uusapan dito, kundi ano ba ang pinamumuhay ba ang buhay ng Panginoong Kristo, lalo na sa pamamalakad ng gobyerno, Panginoon, Lord God. Oh God, ikaw lamang po ang makakapagsipo. Ang pinapanalangin namin, Panginoon, ang iyong ang iyong liwanag ay makita sa mga taong Kristiyano sa Pilipinas, lalo-lalo na sa mga namumuno ng mga simbahan, Panginoon, na iyang pong pag-ibig na walang hinihintay na kapalit ay madama ng mga tao na ikaw ang tunay na umiibig sa kanila at ikaw ang magsipo ng mga matitigas na puso. Alisin mo po ang pride, Lord God, at matuto na ang mga tao ay rumispeto sa batas, sumunod, Lord God, at lalong-lalo na yung mga namumuno ng gobyerno, Panginoon. So, bisitahin mo po, mahal kong banal na Espiritu, ang Pilipinas, Panginoon. At tipuin ang mga puso ng mga tao, magkaroon ng revival po, Panginoon, mula sa mga namumuno ng gobyerno hanggang sa lahat saan ng dako ng Pilipinas, Panginoon, Lord God. Sapagkat ipinakita mo na ang maraming kababalaghan sa aming bansa, Panginoon. Pinakita mo po na ang inyong kamay ay hindi nawawala sa aming bansa. So, Panginoon, patuloy mo po na mangusap sa mga puso ng mga tao upang magkaroon ng tunay na pagsisisi. O Lord, hipuin mo po sila, lalong-lalo na po yung mga nagwo-worship sa mga inahin at sa mga Panginoon, alisin mo po iyan. O God, itinataas ko rin po ang bansa Amerika, Panginoon. Ang daming nangyayari sa aming kapiligiran, Panginoon. Hindi na nirerespeto ng mga tao ang mga otoridad na nagbibigay ng kapayapaan. Maraming mga pulisya po ang namatay dahil sa nangyayari sa aming kapiligiran. Panginoon, itusbak mo po ang espiritu ng Marvel. At ibalik mo po ang mga puso ng mga tao sa iyo, Panginoon, upang magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Alisin mo po yung gawa ng espiritu ng diablo na nakita po namin talagang nagwo-work overtime ang kaaway, Panginoon, Lord. At lalong-lalo na po ang aming mga kabataan, Panginoon, na brainwash, Lord God, ng maling doktrina, Panginoon. Panginoon, huwag mo po silang iwalay sa iyo, Panginoon. Lord God, mag-raise up ka po ng army ng mga kabataan na nakakakilala sa iyo, Panginoon. Na nananalangin sa iyo, Panginoon. Na nananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. O, Panginoon, ibalik mo po ang puso ng mga tao sa iyo dito sa bansang ito, Lord. Sapagkat pag ang tao po ang naborn again, Lord, ang lahat ng ginawang batas na hindi ayon sa iyong salita, ay magiging matuwid, Panginoon, sapagkat ang tunay na magbabago ay yung puso ng tao, Panginoon, Lord God. So, yun lang po ang kaparaanan, Panginoon, Lord. Ikaw po ang magkipo, Panginoon. Salamat po sa prayer line na ito, Panginoon, na
ikaw ang nangunguna sa amin at ikaw nagbibigay sa amin ang dapat namin ipanalangin. Salamat po sa mga taong sinawag ko sa ngayong gabi at lalong-lalo na po yung mga taong hindi nakadalo. Panginoon, saan man sila naroroon, huwag mo po silang hiwalayan. Protection mo po sila at gabayan. Lord God. Ganun din po si Pastor Mel at si Pastor Marina, Panginoon. Tinatas namin po sila. Lord, hindi po sila na-exempt sa atake ng kaaway, Panginoon. At Panginoon, ikaw po ang maghawak sa kanilang buhay. Ikaw po ang magbigay ng kanilang pangangailangan. Ikaw po ang manguna sa kanila nang bigyan mo sila ng kalutulilungan at discernment, Panginoon, Lord God. At lukuban mo po sila ng health of your protection at banal na espiritu, O God. At lagi mo po silang samahan at huwag mo po silang hihiwalayan, Lord God. Panginoon, dumali sa kanila ang pag-ibig ng Panginoong Jesus na makita at madama ng mga tao, Lord God. Salamat po dito sa prayer line na ito, Panginoon. Lord, once again, Lord, alam mo ang mga puso ng bawat isa. Dinadalangin namin ang bawat pamilya na nandito, Lord God. At lalo ang aming mga sambahayan na hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw na po maghipo sa aming mga kapatid at mga kaanak na sila rin ay makadama at maka-experience ng iyong tunay na pag-ibig. Sapagkat pag binukas nila ang kanilang puso sa iyo at sinanyayahan kanila na pumasok sa kanilang puso, ikaw ay mananahan sa aming katawan. At ikaw magpapatakbo ng aming buhay, Panginoon. Gamitin mo po itong prayer line ito na makarating pa doon sa mga bansa at sa mga lugar na hindi naaabot ng Ebanghelyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang gagawa ng kaparaanan niyan, Lord God. At tinataas po namin ang bawat pamilya na nag-i-struggle, maraming pagsubok sa buhay. Panginoon, Lord, ikaw po ang magpalakas sa kanila. Huwag mo po silang hiwalayan. Encourage mo po sila, O God, and raise them up, Lord God. Panginoon, bigyan mo po sila ng iyong salita na makapagpapalakas ng loob sa kanila, Lord God. At bukas po muli, Panginoon, ay tinataas ko sa iyo ang aking anak ng si Constantine. Bigyan mo siya ng wisdom, Lord. Bigyan mo po siya ng puso, Lord, na bumalik sa iyo. Panginoon, Lord, ganon din po yung abogado at yung judge, Lord. Ang pabor nila is kay Constantine, Panginoon. Siya ay anak mo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na may plano ka sa bawat anak namin, sa pamilya na nag-represent dito, Panginoon. Sinabi mo yan, Panginoon, na Lord, na meron kayong plano na hindi sila makahama, kundi plano magkaroon ng magandang hinaharap. So, Lord, inaangkop ko yan at binibigay sa bawat mga anak ng ang mga pamilya na nandito, Lord God. At alam namin, Panginoon, na there is power in your spoken word, Lord, na kung ano man ang aming sabihin at sambitlain, ito ang mangyayari sa aming mga anak. So, Panginoon, binibigay namin sa iyo ang aming mga anak, Lord. Gabayan mo sila, patnabayan mo sila, huwag mo po silang hiwalayan. Mahal kong banal na Espiritu, ituro mo po sila ang tunay na landas na palaging sa iyo sila nakapunta. Salamat po, Panginoon, Lord God. Purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin dito sa prayer line nito, Lord. Bastasan mo po na yung pagpapalang bawat isa, lalong-lalo na si Pastor Mel at si Pastor Marina. This is their prayer at lahat ng mga leaders ng glory to God na sa Lord God. Purihin ka namin at itinataas namin yung pangalan ngayon at magpakawalang hanggan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chip. Brother Rico, gusto mong magbasa ng Psalms? Okay. Awit 91 po. Okay, 91. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang naghahangat ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, Mood kat kanlungan.
ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya ng lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang makakatiyak. Ingatan niya, ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog ng mga kaaway, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Sa pagkusay wala kang takot, araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyo'y paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at matitiyak buong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako paparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanyang mga kamay, ika'y aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leong mabaksik, di ka mapaano sa mga serpiente, leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag siya'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakikinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuan nila aking kaligtasan. Yun po, Pastor. Napakaganda. Amen. Salamat, Brother Rico. Salamat din po, Pastor. Nakalagay sa Salmo 92, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng inyong kagandahang loob sa umaga at sa iyong pagtatapat gabi-gabi. Hallelujah. Ibig kong tawagan si Sister Chip, susunod si Sister Laila at si Sister Merly upang magbigay ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng awit. Pwede kang umawit, Sister Chip. Wala, Pastor Marina.
Amen. Kaya lang, English yata yung aawitin ko. Kasi, It's wala akong okay. Tagalog. Yeah. Wala akong Tagalog na kanta eh. Okay. Kaya kahasan na rin lang. Nasaan ba yung aking kodigo? Purihin ang Panginoon sa lahat ng oras. Kaya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang makaawit para sa Kanya. Lord Jesus. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Amen. The windows of heaven are open. The blessings are flowing tonight. There is joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garments. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven. That's why I'm happy tonight. That's why I'm happy. That's why I'm happy. That's why I'm happy tonight. That's why I'm happy. That's why I'm happy. That's why I'm happy tonight. That's why I'm happy. That's why I'm happy. That's why I'm happy tonight. I'm feasting on manna from heaven. That's why I'm happy tonight. Hallelujah. And you Amen. from heaven, because your word Psalms is our feast. In Jesus' name, amen. Amen. Sister Lai? Sir Maria. Yes. Oh, ay. Anong nangyari? Oh, how I love Jesus. Oh, how we love Jesus. Oh, how we love Jesus. Because he first loved us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you. Sister Merle? Yes. Amen. Yes po, Sarah. Kumanta ka din. Okay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanang naipagkaloob na mahaling hiyas, nagintong tinubog ang aking dalangin sa'yo, Panginoon. Ang buong buhay ko naway gamitin, ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong
iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kay kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanang may pagkalob, mamahaling wiyas, nagintong tinubog, ang aking dalangin sa'yo, Panginoon. Ang buong buhay ko naway gamitin, ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Amen. Hallelujah. Salamat, Sister Merly. Salamat Tayo po ay magpapaalam na sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line at ng Consuming Fire Radio Ministry. Kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito. Salamat sa inyong oras at sa inyong mga panalangin sa prayer line na ito, at hanggang sa muli, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.